Nag-live si Cuadro Alas Casimero at nagpasuntok sa bodega. Sinabi niya sa kanyang live, hindi natin makuha yung timbang guys. Ang laki pa natin, ang laki nung titi. Hindi natin makuha yung timbang guys. Sobrang laki ko pa. Laki yung didi. Pabirong sinabi ni Casimero mga boss. Yung katawan ni Casimero ngayon malayo pa dun sa katawan niya nung kinukuha ang 122 pounds. Kaya yung isang buwan na palugit, tingin ko kakayanin naman ni Casimero. Basta wag lang magkamali sa diet at sa conditioning. Kasi kung mag-focus lang sa pagpababa ng timbang at hindi nakapokus sa conditioning talaga, medyo maka-apekto yan sa kanyang performance. Malupit din kasi si Luis Nery mga boss at hindi yan basta-bastang boksingero. Siguraduhin lang din ni Luis Nery na makuha niyang 122 pounds kasi kilalang overweight din yan si Luis Nery. Kaya ngayong April 18 mga boss, sinabi ni Casimero, easy work, easy money. Kahit nasa pasarapan na raw siya ng buhay niya, nagpupursigi pa rin, nagpapakahirap sa training para manalo. Andun pa rin yung gigil ni Casimero na manalo mga boss. Yun ang importante. Kaya sana hindi siya magkaproblema sa timbang mga boss. Sa iba pang balita, laban naman ni Marlon Tapales, April 3, 123 pounds pala ang paglalabanan kontra Oguni. Hindi masyadong na-hype si Marlon Tapales mga boss kasi tahimik lang siya eh. Pero sinabi niya sa kanyang post kanina, I'm ready. Nakanda na raw siya kontra Oguni. April 3 na ang laban ni Tapales mga boss, kaya abangan po natin. Inaasahan na mananalo si Tapales dito by TKO. Sa ibang banda, Sebastian Fundora, naniniwala siya na kayang talunin si Turman ngayong March 28. Pagkatapos daw talunin si Turman, isusunod niya agad si Berhil Ortiz. Gusto raw niya labanan ito at maging undercard sila sa laban ni Canelo Alvarez. Yamado si Fundora sa laban na ito kaya malaki ang kumpiyansa niya na talunin si Kit Turman. Pero kung manalo si Kit Turman dyan at maging WBC Super Welterweight Champion na, malaki din ang posibilidad na si Kit Turman ang lalaban kay Berhil Ortiz. Napakagandang pukpukan yan mga boss. Masusubukan dito si Berhil Ortiz kay Kit Turman. Kahit matagal na babakante si Turman, nandun pa rin yung skills niya. Kaya abangan natin ang performance ni Turman ngayong March 28 kung may ibubuga pa. Sa ibang banda naman, Roy Jones Jr. Gusto daw niya makita si Ryan Garcia kontra Shakur Stevenson. Mas maganda kung unahin daw ni Ryan Garcia talunin si Stevenson bago siya makipag-rematch kay Devin Haney. Pero duda rin si Roy Jones Jr. kung kakayanin ni Ryan Garcia si Shakur Stevenson. Kaya nga magandang laban yan ni Stevenson at Ryan Garcia. Pero nagdedemand si Stevenson ng rehydration clause. Ayaw naman ni Ryan Garcia ng rehydration. Gusto niya 147 pounds. Mangyayari lang ang laban na yan kung papayag si Stevenson na tanggalin niya yung rehydration. Katulad sa ginawa ni Terence Crawford. Inakyat niya si Canelo Alvarez sa 168 na hindi nag-demand ng rehydration. Kaya abang na lang po natin ang matitinding bakbakan.